Hi guys, hello. Ipapakita ko po sa inyo kung anong ginagawa ko po kapag umorder po sa akin ang customer. Ngayon, ang order sa akin ng customer ay 4 na trays. So, kumuha ko doon ng 4 na trays na large kasi large ang order niya. Tapos, dinodouble check ko po kasi ang kinukuha namin sa farm ay graded na po. Pero, pag umorder po si customer, ang ginagawa ko po ay dinodouble check ko po kung talagang lahat large ang nakalagay doon sa trays. Kasi minsan po, may customer ako na nagsabi na yung itlog ko daw po ay medyo maliliit. Pag mula po noon, chinecheck ko na po yung kanyang size sa pamamagitan po ng pagtimbang po sa ganito. Tapos ito, linagyan ng ganito ng asawa ko para paglagay ng itlog dito, ayan, hindi siya malalaglag. Ganun po. Kasi syempre, iniingatan ko din yung customer ko. Katulad nito ni Madam, medyo matagal ko na siyang customer. Tapos, tinitingnan ko din kung may crack o kaya may basag ang itlog para hindi na po ako babalik. Kasi, pag nagsabi po si customer na may crack po yung egg na dineliver namin, ang gagawin ko po, babalik po ako. So, sayang po ng gas. O kaya naman, sa next deliver, kailangan meron akong pasobrang itlog. Kung ilan po yung dineclare niya na nabasag po. Ganun po. Pero, hindi naman po kasi lagi-laging, hindi naman po kasi lagi-lagi silang nagre-reklamo. Although, sinecheck ko siya, tapos syempre sa akin, wala nang basag, walang crack. Tapos, ikakarga siya sa tricycle. Minsan, hindi naman maiwasan na nakakadaan ang tricycle sa may mga lubak, sa may hams, di po ba? Ayun, nagkakaroon ng basag. Tulad nito, large daw to, pero medium talaga siya. So, ise-segregate ko na siya para hindi na siya makarating sa customer ko po. Ganon. Ayaw ko kasi na magrereklamo sila na yung itlog ko may halong maliit. Minsan naman sa large, may nakukuha din naman akong XL. Ganon. Di tinatanggal ko, linalagay ko na rin sa XL, pero hindi naman siya madami. Minsan, isa, dalawa, mga ganon lang. Pag wala na akong XL, ang ginagawa ko, hinalo ko na rin lang sa large. Okay lang yun, hindi naman ako doon lugi. Okay lang din naman. Ganun po, kailangan ingatan natin yung customer na huwag po mawala sa atin para sa atin po siya o-order ng itlog. Free deliver po ang itlog namin kasi sinasabay po namin siya sa deliver ng tubig. Pero baka by next month, ibalik ko na ulit yung aming paglalako ng itlog, mantika at asukal. Kasi dati akong naglalako, kaya lang kasi itong mga nakaraang taon kasi naging busy ako dahil nagkaroon ako ng tubigan, kaya hindi ko siya masyadong hindi ko siya masyadong naalagaan yung lako. Kaya yung ibang customer ko, syempre, lumipat sa iba. Kailangan ko na naman maglako. Ganun talaga. Kasi hindi naman ako hihintay ng customer ko, 'di ba? Kunwari, wala na silang itlog, wala nang ibebenta, tapos wala pa ako. Hindi ko naman sila madeliveran agad-agad. So, syempre, may makikita silang ibang maglalako o kaya mapupunta sila sa market, doon na sila bibili. Kasi hindi pwedeng wala silang paninda. Ganun po 'yon. 4 na trays ang order sa akin ate. Pero may nakita na akong medium. Sinegregate ko na siya. Hindi naman lagi-laging ganito may napapahalo. Siguro kasi syempre nalilito din yung tauhan ng farm, di po ba? Ako naman nag-iingat lang na sana walang reklamo. Kaya dinodouble check ko na. Yan, kukuha ko ng isang large.
Yun, okay na po siya. 4 na trays ang order ni Madam. So, ang large ko po ngayon ay 245. Ang isang tray po. Ganun lang. Ganun lang po ang ginagawa ko para maiwasan ko po yung reklamo po ng customer namin. So, ayun po. Para pag deliver doon, di okay na. Tapos pagdating doon sa customer namin, titingnan pa yan isa-isa. Hindi naman isa-isa, yung titingnan lang yung isang tray kung may basag o ano. Binabaliktad po yan, ganito po. Ganito, makikita yung sa ibabaw, walang basag. Ang gagawin, babaliktarin para yung dito sa ilalim makita. Ganyan po. Okay po siya, wala po siyang basag. Ganyan. Bago ibibigay po sa customer po. Ayun lang po guys. Maraming salamat. Happy selling and magandang buhay po. Thank you po.